So, magandang hapon sa lahat. So, pasensya na at naputol yung ano natin kanina. So, ipagpatuloy natin ngayon dahil okay muna. So, yung tungkol pala doon sa consciousness. So, ito yun. Kaya dapat talaga ako nakikiusap mo sa mga kababayan ko dyan sa amin kasi napakahalaga to. Kasi hindi natin alam anong nangyayari sa mundo. Hindi ko alam kung makakauwi pa akong buhay o hindi, diba? So, ito yung binabahagi natin yan. Kasi baka kunin ako ni Lord. So, yung mga anghel, sige, dyan lang kayo. Makinig din kayo kasi pag sinungaling ako, tapusin nyo na yung buhay ko. So, okay. So, isang pagpapala. So, ito ay kapangyarihan ng mailika. So, ito yung yung realidad sa mundo natin ngayon. Kahit anong religion mo, Muslim ka man o Christian o Hindu, so pwede kang maging Diyos. Pwede kang maging Diyos kahit sino sa atin kung makakamtan mo yung tinatawag na consciousness o third eye. Pero para sa iba, ito lang yung naisip nila, ito na yung agimat. Yung agimat, diba? Yung agimat may mata dito. Yun ang alam nila, agimat lang. So ito ay hindi to agimat at ito ay quantum physics. Quantum physics to, mayroong sukat, may equation. Kaya nga dito sa quantum physics 1 plus 1 dito walang sagot. Depende yon sa makakaya mo. So ayan, di ba? Halimbawa, Christian ka, ito yung kautusan ni Panginoong Kristo. Doon sa kautusan ni Panginoong Kristo, anong level ka doon? Lahat yan, Hindu, may kautusan din yan. Muslim, may kautusan din yan. E di ngayon, bawat religion, kung ano lang yung bawat tao doon sa isang tao. Halimbawa, doon sa 3 tao na yon, kung sino yun sa kanila ang may mataas na maaabot sa kautusan. Halimbawa, kung sino yung mas mataas yung kabanalan, maaabot yung consciousness, ito na. Edi stage 3 siya. Stage 3 yung consciousness niya. Itong Christian, stage 2 lang. Ganon din yung Indo. Ang tanong, may consciousness ka na ba? Di ba tinuturo yan ni Panginoong Kristo? Kaya nga ito, quantum physics to, hindi to math. Kaya nga, ako na mismo sa mga kababayan ko dyan, kung may mga bata kayo, kasi ang consciousness o ang utak ng tao, nagde-develop yan hanggang 5 years sisimula yan. Kaya nga dapat yung alagaan kung talagang may dignidad ka, may dignidad na tinatawag, prinsipyo. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi ko alam wala akong sinasabi, pero alam ng Diyos yun. Kaya hindi kayo pwede magsinungaling kasi iniisip nyo palang alam ng Panginoong Diyos yan. Isa tayong simbahan, kaya actually dapat tayo nagtutulungan. Siguro baka ngayon lang kayo ganyan-ganyan kasi actually ngayon kasi may mga vlog, pero actually pera lang yun. Pera lang yan. Kang kinay. Ang pera, walang kwinta yan. Alam niyo kung bakit? Pag nakamta nyo yung third eye, alam niyo kung bakit? Hindi lang pera, ginto, kung anong nilalaman ng utak mo. Kung anong nilalaman ng utak mo, yun ang makakamta mo dito. Ako nakatuklas niyan. Quantum physics to. Siyempre dahil una quantum mechanics, mekaniko ako diba? So siyempre dahil bilang mekaniko, so dapat ito yan. So kung ikaw ay mga mekaniko, lalo na siyempre mga taga mekaniko, alam mo naman, kasi ganun dapat yun, nag-i-increase.
Yun nga lang, dahil ang tao kasi nag-stay lang kayo doon, nag-stay kayo dyan sa puro kayabangan, kayambugan. So, ilang taon na, so anong nagawa, diba? So ako, hindi ako nagmamayabang dahil alam ng Panginoon dyan. Ako naghihirap ako ilang taon na, pero sa paghihirap na yun, nag-aaral ako. Andiyan ang Panginoon, ginagabayan ako. Kasi sa buhay nating tao, kung ikaw ay napakayaman, hindi mo ito makakamtan. Consciousness, hindi mo ito makakamtan. Bilang Kristiyano, sinasabi ko sa inyo, makakamtan nyo ang consciousness. Marunong kayo magpakumbaba, mahalin nyo ang kapwa, matakot kayo sa Diyos. Lahat, siyempre, hindi lang mahalin din natin yung 4 na elemento na binigay ng Panginoon, kasi susi yun. Kasi yung 4 na elemento na binigay ng Panginoon, chakra yun, chakra. Kaya nga, doon sa pag-aaral, ang pag-aaral ang dapat ay aral ng Diyos, aral ng Diyos, aral ng magulang. Siyempre yung aral ng magulang, habang lumalaki sila, kakargahan na natin ng quantum physics yan. Hindi mo na kailangan yung mga math, hindi mo na kailangan yung mga math, mga science, kung ano-ano na mga talilin sa ulo ba. Yun yung kailangan, kasi alam nyo kung bakit. Ang Diyos may gahom. Naintindihan nyo ba yung gahom? Ano bang lingwahe yung gahom? Gahom, di ba? Sino ba yung mga pari na, kaya yung mga pari dyan, baka Father, baka konsensya naman kayo, at papanalangin ko kayo Father para konsensyahin kayo Father. Sana Father, konsensya kayo Father, kasi ang Panginoon minamasdan kayo Father. Kasi ang tao may quantum physics to may frequency, vibration, energy. Kaya nga ang energy natin, habang lumalaki yung bata, aral magulang, o siyempre masaya yan, masaya, walang pollution, kasi ang buhay nating tao napakasimple lang. Mamuhay ka yan, mamuhay ka masaya. Ganun talaga ang buhay ng tao. Kasi nagkaroon lang naman ng magnanakaw dahil may mga sakim. Nag-iipon ka kasi ng ginto So wag kang mag-ipon ng ginto para walang manakaw sa iyo. Napaka basic noon, logic. So ganun yung physical ko ng katawan, ganun. Wala pa yung espiritu ko. Siyempre hindi pwede. Hindi tayo pwede maging mayabang. Yun nga lang, realidad yun. Kasi kung hindi ko kayo itatama sa mga pagkakamali nyo, sino? Kung wala ako, sino yung magtatama sa mga pagkakamali nyo? Kaya ituro sana natin sa mga anak nyo, maging lumaki ng bata, may paggalang, may takot sa Diyos. Yun lang. Hindi na kayo, kasi pinoproblema nyo pa kung ikaw yung magulang, pinoproblema mo pa kung ano yung, diba sabi ni Kristo, mas malaga ang buhay kaysa pagkain, mas malaga ang katawan kaysa damit. Father, nagbabasa ba kayo nun Father? Dapat Father, siyempre Diyos, Father tayo kaya nga ako, pinagpala ako ng Diyos, hindi ako naging Father, hindi ako naging police, naging army. Kasi alam niyo kung bakit. Yung tawag na premansyon, protector, eskwela, o premansyon yun Father. Mga kababayan siyempre malalaman nyo, hindi depende sa degree na inabot nyo. Kung nag-aral kayo ng masteral, siyempre ginagalang ko naman yung pagiging masteral nyo. Yun nga lang, ako mapagkumbaba, ginagabayan tayo ng Diyos. Kasi kahit anong level man yung diploma, level, degree na pinag-aralan mo, sa mata ng Diyos, wala kang alam. Kaya hindi mo malalaman yung kagustuhan ng Diyos para sa iyo, kasi inuna nyo yung kagustuhan ng yung future. Nasa Biblia yun sa Biblia yun. Kahit gaano pa kayo katalino, pero kung yung talino nyo ay hindi galing sa Diyos, wala kayong mararating.
hindi nyo makikilala ang Panginoon. So kasi nga 'di ba, ano yung kanina, kasi yung may physical tayo, may physical 'di ba? So meron kasi yung physical natin, katawan, ito yung tawag doon yung kasalukuyan ngayon. Ito yung physical ngayon. Yung isip natin, future. Isip natin future yun, kasi nagtatrabaho kayo araw-araw, iniisip mo yung future, hinahabol nyo yung future hinahabol mo yung future, tatrabaho ka sa araw-araw, maging manager, yumaman, yung energy mo na uubos mo, hinahabol mo yung future dahil sa isip. Pero ang katawan natin ngayon to, right now. Pero yung banal na espiritu, yung banal na espiritu, wala ka dito kasi wala paano kung magkaroon ng banal na espiritu kung hinahabol mo yung ganyan. Ang tao kasi na mayroong banal na espiritu, magiging matuwid na yan kasi susunod na yan sa kautusan ng Diyos. Matuwid na pag ang taong may consciousness o banal na espiritu, wala na yung future, dito na siya napas na. So ngayon pag andito na yon, yung energy yon, lalago yun, energy. Kasi ang katawan natin parang matrix hinahabol niyo yung tatrabaho ka ng tatrabaho doon, iniisip mo, diba? So wala pa yun, tutulog ka ngayon, iniisip mo yung future, trabaho ka ng trabaho, kung ano gusto mong maging police. Pero after ko mong maging police o ano man teacher, wala yun. So edi ngayon, dito tayo mag-focus kasi ito yung ngayon, ito yung kasalukuyan. So ito yun kasalukuyan tayo ngayon. Yung future, hayaan mo muna yun. Kasi nauna, ito yung mga logic dyan. Papaano mo maayos, papaano magiging maganda yung future mo kung yung kasalukuyan ngayon hindi mo maayos. Ganun. So para sa inyo, sa mga kababayan ko, siyempre Pilipino tayo, so ito'y tagumpay natin. Hindi ko lang tagumpay sa sarili ko, tagumpay sa isang pagpapala sa kalangitan. Kaya ito lang yung matuto tayo magpasalamat sa biyaya galing sa taas, kasi hindi tayo sinilang sa mundo kung hindi dahil sa Diyos. Actually sa mga kabataan naman, so wag muna kayong yung mga pag-asawa, kalimutan nyo muna yan, mag-focus kayo sa aral ng Diyos, maging banal kayo. Kasi pag naging banal na kayo, doon na kayo magpapakasal sa langit, sa harapan ng Diyos. Ako na mismo nagsasabi, kasi discover ko to maraming natuturo pero hindi ako naniniwala sa mga iba, kasi iba sa kanila kung manonood ka lang sa mga video. Kaya ako, inaral ko muna kasi gusto ko matuklasan sa sarili ko. Hindi ko manonood ka lang sa mga, kaya yung mga pasko ng mga video, sila yung naging inspirasyon ko para tuklasin yung talagang tama. Kumbaga yung idea nila, mas pinalago ko pa. Kasi ganun kasi isip tayo ng tao, kasi nga tayo, quantum mechanics. Walang yan, katulad na lang ito. Kasi katulad na lang nito ngayon. Doon sa sa video ba 'yon? Ano ba 'yon? Teka na, wala. Katulad na lang doon sa video na naalala niyo ba yung kay Bruce Lee? Yung kay Bruce Lee, mga normal lang 'yun actually. Pag hawak mo na kasi yun, ang kabanalan, pag ang kabanalan kasi gumawa ka ng hindi para sa Diyos, yun, humihina. Kasi wala namang wala namang TV para sa Diyos. Ang TV hindi para sa Diyos. Lahat yung nakikita nyo ngayon sa kasalan, puro ilusyon yan.
ilusyon yan. So gumising kayo sa ilusyon. Ayusin nyo yung kasalukuyan ngayon, hindi sa ilusyon.